Kumusta? Siguro naranasan mo na yon yung parang may kumakatok lang sa isip mo tungkol sa isang bagay tulad ni Jesus, tapos parang biglang lumalalim yung interes mo? Oo, Pag-uusapan natin ngayon, base dito sa mga material na dala mo, ang isang mahalagang yugto na tinatawag daw sa Engel Scale na Stage -6. tama, stage -6. Ito raw yung parang mismong pasukan o hangganan, 'di ba? Kung saan yung simpleng pag-uusap mo nagiging aktibo ng paghahanap. Parang ganon. Oo nga. At alam mo, ayon dito sa mga pinag-aaralan natin, mahalaga raw talagang maunawaan itong sandaling ito eh. Kasi dito madalas nagsisimula yung mas seryosong paglalakbay, yung spiritual journey para sa isang tao. Ah, So, titingnan natin, ano ba talaga yung nagaganap sa stage -6? Ano yung mga potensyal? Tsaka pati na rin yung mga posibleng bitag nito. Siyempre, lahat mula sa perspektibo ng mga tekstong ito. sige. Himayin natin yan. Paano ba itsura ng isang tao na nasa stage 6 ayon sa nabasa natin? Sabi rito, hindi na lang daw yung parang, alam ko kung sino si Jesus. Oo, hindi lang knowledge. Kundi parang personal ng interes, no? Na makilala siya. Yung tipong may ginagawa ng mga hakbang, baka pagpunta sa simbahan, paminsan-minsan. Pwede. O kaya pagbuklat ng Biblia, ganyan. O kahit pakipag-usap lang sa mga kaibigang Kristiyano tungkol sa pananampalataya nila. Oo. May nabanggit pang analogy dito, di ba? Parang nakahawak ka raw sa medyo bukas na pinto. Oo, tama. Nakasilip ka na. Nasusulyapan mo na yung nasa loob. At ang isang interesting na punto rito ayon sa mga teksto ay may dalawang puwersa raw na parang naghihilahan sa yugtong ito. Dalawang puwersa? Ano yun? Sa isang banda, andyan yung sinasabing pagkilos ng banal na espiritu. Tinatawag nga itong prevenient grace. Prevenient grace. Medyo technical. Oo, parang unang biyaya na kumikilos sa'yo bago ka pa man aktwal naman ang palataya. Ito raw yung pumupukaw sa interes mo, sa konsyensya mo, parang pinapakita sa'yo yung kagandahan ni Kristo. Okay, so yun yung humihila paloob. Tama. Pero sa kabilang banda, andyan din yung mga balakid, mga hadlang, Yung mga kontra naman, tulad ng, mga pagdududa mo, di ba? Yung takot sa sasabihin ng iba, ng pamilya, ng mga kaibigan, o kaya yung hirap lang talagang bitawan yung mga dating paniniwala o nakasanayang buhay. mabigat pala yung dalawang puwersang yan na nag-uumpugan. Teka, paano naman ito nakikita sa mga konkretong halimbawa? May mga nabanggit ba sa Biblia ayon sa mga sources natin? Meron. Magandang tanong yan. Ipinapakita rito yung mga kwento tulad ni Nicodemo. Si Nicodemo, yung pariseyo. Oo. Isang leader ng reliyon pero palihim siyang lumapit kay Jesus kasi naku-curious siya sa mga turo niya. May hinahanap siya. Tapos sino pa? Si Zaccheo. Si Zaccheo, tama. Yung mayaman na tax collector na umakyat pa ng puno para lang masilayan si Jesus. Parang sinasabi nun na may hinahanap siyang mas malalim kesa sa yaman niya. Oo nga, no. Pati yung babae sa tabi ng balon na kahit may pag-aalingangan pa nung una, pero nung nakausap niya si Jesus, parang nauhaw siya dun sa buhay na tubig na inaalok sa kanya. So, iba-iba yung itsura ng paghahanap. Pero lahat sila, parang may pagkauhaw, no? Eksakto. Pagkauhaw sa katotohanan, sa pag-unawa, yun yung common thread. Ngayon, ito yung mahalaga ring tandaan. Ano yon? Hindi pala puro positive lang sa stage 6 na to. May binabanggit ding mga posibleng bitag, yung mga material. Delikado pala. Ano raw yung mga dapat bantayan? Oo, isang mahalagang babala to. Kasi, posible raw na yung isang tao sa stage 6 sumama lang sa agos ng kultura ng simbahan. Tinatawag na cultural acclimation. Cultural acclimation. Parang nakikibled in lang. Parang ganun. Na hindi naman talaga nararanasan yung tunay na pagbabagong dulot ni Kristo. Pwedeng kabisado mo na yung mga kanta, alam mo na yung mga ritual, kasama ka na sa community. Okay ka na sa mga tao. Oo. Pero yung puso mo, ayon dito sa mga teksto, nasa labas pa rin. Hindi pa talaga nakakonekta. Nako, delikado nga. May iba pa bang pangib? Meron pa. Tinukoy din dito yung pangid ng moralistic therapeutic deism. Medyo mahaba eh. Moralistic, therapeutic, deism? Ano ibig sabihin nun?
Para ang tingin sa Diyos ng moralidad pero hindi Panginoon ng buhay mo. Tama. Parang si Simon the Sorcerer daw sa Biblia, na ang habol lang ay yung kapangyarihan o yung benefit, pero hindi yung relasyong mismo kay Kristo. Wow! Ang dali palang mahulog doon, no? Kung hindi maingat. Kaya naman, ano yung nire-rekomandang paggabay para sa mga tao sa yugtong ito? May nabanggit kanina tungkol sa pagiging guardians of the gate imbes na gatekeepers. Ano nga ulit pinagkaiba nun? Oo. Malaki yung pinagkaiba. Kasi ang gatekeepers daw, parang ang dating sila yung nagbabantay kung sino lang yung karapat-dapat pumasok. Madalas base sa panlabas na anyo o sa checklist. Parang bouncer? Medyo, pero ang guardians of the gate, ayon dito, lumilikha sila ng ligtas na lugar para makapagtanong yung isang tao. Yung walang judgment, handa silang makinig ng may pangunawa. Importante yun. Tapos, nagbabahagi rin sila ng sarili nilang kwento, pati yung mga pagdududa nila dati, yung proseso nila ng pagtuklas. Sila yung mga gabay na hindi namimilit, hindi nangangaral agad. Parang kasama mo sa paglalakbay. Oo, ginagamit pa nga yung imahe ng spiritual midwife. Spiritual midwife? Parang kumadrona. Eksakto, parang isang komadrona na umaalalay lang sa proseso ng pagsilang sa pananampalataya. Hindi niya minamadali, hindi niya kinokontrol yung gawa ng espiritu. Nakaalalay lang siya. Ang ganda ng analogy na yon. So, ang pinakadiin pala talaga ay respeto at pasyensya para sa stage na ito. Hindi dapat madaliin. Oo, respeto sa sagradong sandaling to, kailangan daw talaga ng pasensya, ng pag-unawa, at syempre, malinaw na paglalahad ng ebanghelyo. Ng buong ebanghelyo. Oo, hindi lang yung mga magagandang dulot nito, yung mga benefits, kundi pati yung hamon ng pagsuko, ng pagtalikod sa kasalanan, at yung pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. So, hindi lang yung Jesus loves you, kundi pati yung repent and believe. Tama. Mahalagang maipakita sa naghahanap yung kaibahan ng pagiging interesado lang kumpara dun sa tunay na pagpapasakop kay Kristo. Malaki yung pagkakaiba nun. Napakaraming laman nito. So, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa'yo na nakikinig ngayon? Ipinapakita nitong mga pinag-usapan natin na yung stage 6, itong pag-usbong ng interes mo kay Jesus, ay hindi pala basta-basta lang, mahalaga siya. Oo. At bawat maliit na hakbang na ginagawa mo palapit sa Kanya, parang isang paanyaya ito na tingnan mo yung interes na yan. At bilang pangwakas na kaisipan na may iwan natin sa iyo mula dito sa mga binasa natin, kung ang stage 6 ay inilalarawan bilang isang threshold o pasukan, Yung pinto na medyo bukas. oo. Ano kaya ang tunay na ibig sabihin ayon sa perspektibong ito ng pagtawid mula sa pasukan na yun patungo sa loob? Ano yung nagmamarka ng pagbabago mula sa pagiging interesado lamang tungo doon sa sinasabing bagong buhay kasama si Kristo? Isang bagay na pagnilian mo.